Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako makakapagsalita ng ganito. Malinaw, buo, tama ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Kaya bago pa dumating ang araw na hindi ko na kayang tapusin ang isang pangungusap nang hindi nakakalimot sa simula nito, gusto kong isalaysay muna ang lahat. Hindi ko alam kung sino ang unang makakarinig nito o kung may makikinig man lamang ba sa aking kwento. Pero katulad ng iba nagpadala ng kwento sa inyo, kailangan kong sabihin ito. Kahit sa sarili ko lang, para may matirang patunay na totoo ang lahat. Na hindi ako baliw at tunay na nangyari ang kwentong ito. Ako po si Ray Villarreal. 32 taong gulang. At ayon sa huling bilang ko, 3 buwan na lang bago dumating ang pagkakataon ko. Kailangan niyong malaman kung paano nagsimula ang lahat. Dahil hindi ito nagsimula sa multo o aswang na inaakala niyong magiging takbo ng kwento ko. Kakaiba ito at parang sa simula ay mapapaisip kayo kung totoo ba talagang nangyari ang sasabihin ko. Nagsimula ito sa isang bagay na mas simple. Mas malapit sa bawat isa sa atin kaysa sa gusto nating aminin. Sa isang desperasyon, kagahaman, kagustuhang makuha ang lahat. At sa isang tao, kung tao pa nga ba siya, na napakahusay magpanggap na katulad lamang natin. Sisimulan ko ang kwento sa taong 2024. 2 taon na ang nakalipas simula ngayon. Noong taong yun, natanggal ako sa aking trabaho. Hindi dahil sa pagiging incompetent ko. Sinarado lang ang kumpanya namin. Biglaan, walang pasabi o paalam. Isang linggo may sweldo pa ako pero nung sumunod na linggo, wala na akong trabaho. Bigla itong sinarado ng salbahing may-ari na laging nakasigaw sa aming mga empleyado niya sa walang maayos at konkretong dahilan. May asawa akong si Marites na buntis noon sa pangalawa naming anak. At may utang akong halos 600,000 mula sa maling desisyon kong pagpasok sa negosyong hindi ko naman talaga alam. Sinubukan ko ang lahat. Nag-apply ako sa bawat kumpanyang bakante sa amin noon sa Nueva Ecija. Pero parang may bumabalot sa akin na hindi maalis-alis. Isang uri ng malas na para bang dumidikit na sa balat ko. 3 beses akong na-schedule para sa interview at 3 beses ding nakansela ng huling minuto. Isang beses, nakarating na ako sa opisina. Nakaupo na sa waiting area. Bago ako sinabihan ng staff na, "Pasensya na sir, nagkamali pala kami. Wala nang bakanting posisyon kasi nakuha na kahapon." Nanlumo ako. Para bang may kamay na nakikialam sa buhay ko. At hindi ito kamay na nais akong tulungan, kung hindi kamay na nais akong pahirapan. Nang isilang si Iyana, ang bunso naming anak. Halos wala na kaming pambili ng gatas noon ng asawa ko. Kaya ang ginawa ko, umutang ako kay Kuya Doming. Ang aking pinsan na sobrang bait at walang pagdadalawang isip na nagbigay ng pera. Tapos, nanghiram din ako kay Tita Baby. Kapatid po siya ng nanay ko. At syempre sa 5'6", na laging doon nakapwesto sa may palengke. Noong mga oras na yon, hindi ko na alam kung sino pa ang pwede kong lapitan nang hindi nahihiya. Gabi-gabi, habang tulog na tulog sina Marites at mga bata, umuupo ako sa labas ng bahay namin, tumitingin sa dilim at nag-iisip kung paano ko sila mapoprotektahan sa isang mundong tila determinadong wasakin kami. Doon ako nagpasyang lumapit kay Mang Cording. Isang matandang kapitbahay na kilala sa amin bilang taong marunong tumingin sa kapalaran ng isang tao. Sa madaling salita, isa po siyang manghuhula.
Sinabi niya sa akin sa halos pabulong na tono. Ray, kung talagang desperado ka na, may isa akong kilala. Hindi siya katulad ng ibang manghuhula na nasa palengke lang. Yung mga nagbabasa ng baraha para sa piso-pisong barya na bayad. Hindi siya ganon. Totoo ang kanya. At hindi siya katulad ko. Ako ay nanghuhula lamang. Pero sa kanya, mayroong kakaiba. Tumigil sandali si Mang Kording sa kanyang sinasabi at tumingin sa akin ng matagal. Pero bago yon, iho, mag-isip-isip ka muna ng mabuti bago ka pumunta sa kanya, ha? Hindi normal na tao si Aling Corazon. Kilala ko na siya noong bata pa ako. At sinasabi ko sa iyo, hindi pa rin nagbabago ang mukha niya noon at ngayon. Walang nagbago sa kanya. Dagdag pa ni Mang Kording sa akin. Hindi ko pinansin ang babala niya. Sino ba namang tao ang makikinig sa babala kung ang tanging maririnig mo ay ang iyak ng batang gutom at pamilyang naghihikahos? Sabi ko nga nun sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko kahit makipagkasundo pa ako sa demonyo. Tinuro sa akin ni Mang Kording ang daan patungo sa bahay ni Aling Corazon. Nasa labas ito ng probinsya ng Nueva Ecija. Malapit na ito sa paanan ng bundok. May kalayuan sa ibang mga bahay, nakatago sa likod ng mga puno ng saging na parang sinadyang nagtatago ito sa paningin ng mga dumaraan. Pumunta ako isang Biyernes, 12:00 ng tanghali. Sinabihan kasi ako na huwag pumunta sa gabi dahil hindi pa daw panahon noon, sabi sa akin ni Mang Kording nang hindi ko naman nauunawaan kung ano ang ibig sabihin niya. Nang makarating ako sa bahay ng sinasabi niyang si Aling Corazon, nakita ko ang matanda. Tama nga si Mang Kording. Matanda na si Aling Corazon. Mas matanda pa sa lahat ng matatanda kong nakilala noon. Ang balat niya ay kupas at kulubot na. Pero ang mga mata niya, hindi ko malilimutan ang mga mata nito. Maliwanag yun. Halos parang may liwanag na nanggagaling sa loob kahit na madilim ang loob ng kubo niya. Kitang-kita mo itong nakatingin sa'yo. Nang una niya akong tingnan, hinagod niya ako ng paningin mula ulo hanggang paa. Na para bang binabasa niya agad ang buong pagkatao ko. Hindi nga ako nagkamali dahil nagawa niyang mahulaan ang lahat ng bagay sa akin, katulad ng sinarado naming kumpanya, sa mga utang ko hanggang sa pangalan ng asawa at mga anak ko. Nakapagtataka dahil hindi ko pa yun sinasabi sa kanya. Alam ko na kung bakit ka narito. Kitang-kita ko ang masamang enerhiyang bumabalot sa iyo. Gutom ka, iho. Hindi lang sa pagkain, tama ba? Gutom ka sa swerte. Halika, maupo ka dito. Sabi niya sa akin bago pa man ako makapagsalita. Umupo ako sa harap niya. Sa isang lumang mesang dikahoy na may mga kandila, isang batya ng tubig at ilang itlog na nakalatag sa ibabaw ng isang puting tela. Kinuha niya ang isa sa mga itlog. Ipinahid ito sa noo ko, sa dibdib ko, sa mga palad ko, at ginagawa niya yun habang bumubulong ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Hindi ito Tagalog, hindi rin Latin. Para bang isang uri ng pagkasama ng iba-ibang mga salita na parang orasyon ng mga sinaunang pari. Pagkatapos ng kanyang pagdarasal, binasag niya ang itlog sa loob ng batya at pinagmasdan ng anyo ng puti at pula nito habang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Habang nakatungo siya sa batya, napatingin ako sa sarili kong refleksyon sa tubig. At sa nangyaring yun, sandali kong nakita rin ang refleksyon niya. Pero parang may mali sa refleksyon ni Aling Corazon.
Sa tubig kasi, parang naiwang gumagalaw ang refleksyon niya ng bahagyang huli sa totoong galaw ng kanyang katawan. Parang isang video na may kaunting antala. Alam niyo yung buffer, yung parang naglalag. Ganoon yung nangyari sa refleksyon niya. Kumurap ako. At nang tumingin ulit ako sa kanya at doon sa refleksyon niya doon sa tubig, normal na ang paggalaw nito. Tumigil siya. Napatingin sa akin at sa pagkakataong yun, halos hindi ako nakahinga dahil sa init na biglang pumaligid sa amin. Kahit alam kong malamig naman ang hangin sa labas. Base sa mga nakikita ko sa hinaharap mo ngayon, malapit ka nang mawalan ng lahat, Ray. Ang bahay nyo, mawawala. Ang mga anak mo, nagugutom. Masisira ang pamilya mo kung wala kang gagawing paraan ngayon. Sabi niya sa akin. Kaya nga po ako narito, Aling Corazon eh. Tulungan niyo po ako kung paano ko malampasan to at kung paano ako makakabangon ulit. Sagot ko sa kanya na halos nagmamakaawa na sa boses. Ngumiti siya. At sa ngiti na yon, sa unang pagkakataon, may naramdaman akong lamig na hindi ko maipaliwanag na siya nagpanginig sa katawan ko. Nakita ko o baka naisip ko lang na nakita ko na may sandaling pagpalit ang kulay ng mga mata niya. Mula sa madilim na kayumanggi, papunta sa isang mapusyaw na ginto tulad ng mata ng pusa sa dilim. Isang segundo lang yon at pagkatapos, naging normal na ulit yung mata niya. Dapat pala noong mga panahong yun, tumakbo na ako palayo sa kanya. Pero hindi ko nagawa. Nagpadala kasi ako sa kagustuhan kong makuha ang swerteng gusto kong makamtan. May paraan akong sasabihin sa'yo. Pero tandaan mo, walang libre sa mundong ito. Hindi ko kailangan ng pera mo, ha? Ang kailangan ko'y ibang bagay, Ray. Wika niya sa akin. Pagkatapos nun, sinabi sa akin ni Aling Corazon na kailangan kong sumulat ng 3 pangalan sa isang piraso ng papel. Hindi basta-basta lang na pangalan, kung hindi mga pangalan ng taong pinakamalapit sa akin. Mga taong may kaugnayan daw sa puso ko at sa dugo ko. Yun ang sabi niya. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit kailangan ng mga pangalang yun. Naisip ko na lang noon na parte ito ng ritual. Isang uri ng simbolismo. Walang tunay na epekto. Babalik ka rito sa akin. Ha? Mag-isa. Sa araw ng Martes ng gabi. 12:00 mismo. Sabi niya sa akin. Dadalhin mo ang papel. Ako mismo ang magsusunog nito, hindi ikaw. At habang sinusunog ko ito, hahawakan kita rito. Idinuro niya ang gitna ng noo ko na parang sinasabing doon siya hahawak sa akin. Kaya huwag kang aatras kahit ano pa ang mangyari. Kahit ano ang marinig mo at kahit ano ang maramdaman mo sa balat mo. Bakit kailangan niyo pong hawakan ako sa noo? Tanong ko sa kanya. Dahil doon dumadaan ang lahat, Ray. Sa pagitan ng balat mo at ng balat ko. Sagot niya sa akin. Halos hindi na nagpaliwanag pa. Parang alam niyang hindi ko rin talaga maiintindihan kahit sabihin niya pa sa akin ang lahat. Bumalik nga ako ng Martes ng gabi katulad ng sinabi niya. 12:00 mismo ng gabi. Nandoon kami sa loob ng kubo niya. Madilim maliban sa liwanag ng 2 kandilang itim. Inabot ko sa kanya ang papel na may 3 pangalan. Si Kuya Doming na tumulong sa akin ng paulit-ulit
Si Tita Baby, yung kapatid nga ng nanay ko. At dahil wala na akong maisip sa ikatlo, isinulat ko na lamang ang pangalan ng aking dating salbahing amo. Ang taong nagsara ng kumpanya namin ng biglaan. Naisip kong bahagyang paghihiganti yun sa kanya. Isang maliit na katarungan para sa lahat ng dinanas namin sa kanya. Nang makuha ni Aling Corazon ang papel, inilagay niya ito sa ibabaw ng isang maliit na kalan na may nag-aapoy na uling. At bago pa man ito masunog, hinawakan niya ang noo ko gamit ang hinlalaki niyang binasa muna sa isang itim, malapot na likido mula sa isang bote na wala akong maalalang tunay na pinagmulan. Sobrang lamig ng daliri niya. Mas malamig pa ito kaysa sa anumang balat ng tao na nahawakan ko noon. Kung maglalagay ako ng analogy, parang halos kasing lamig ng bakal na naiwan sa labas ng gabi. Sobrang lamig talaga noon. Sinunog niya ang papel habang binibigkas ang orasyon. At sa sandaling yun, habang nakadikit pa rin ang hinlalaki niyang daliri sa aking noo, narinig ko ito. Hindi lamang ang boses niya, kung hindi mga boses sa ilalim ng boses niya. Marami, magkakasabay. Parang mga taong bumubulong ng sabay-sabay mula sa loob ng lalamunan niya mismo. Isa sa mga boses na yun, panandalian, ay parang tumawag sa pangalan ko. Ray! Nanginig na naman yung katawan ko at gusto ko nang umatras. Pero hindi ko nagawa. Tila ba may bumibigat sa dibdib ko. Pumipigil sa akin. At bago ko pa lubusang maintindihan kung ano ang nangyayari, tumigil ang lahat. Inalis ni Aling Corazon ang daliri niya sa aking noo at bumalik sa normal ang lahat. Ang kandila, ang amoy, ang katahimikan. Tapos na, Ray. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Tandaan mo ito, ha. Ano man ang mangyari, huwag mong subukang alamin pa ang lahat ng nangyari at naganap ngayong gabi. Tanggapin mo na lamang, ha. Maliwanag ba? Sabi niya sa akin sa pagod at hinihingal na boses. Sa maniwala kayo o hindi, nagbago ang lahat sa loob lamang ng isang linggo. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dating katrabaho. Sabi niya sa akin, may bakante raw sa kumpanya nila. Supervisor position. Mas mataas pa sa dating sweldo ko. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Nag-apply ako. At sa unang beses matapos ang mahabang panahon ng pagsubok, natanggap ako sa trabaho at sa pwesto kong yun. Walang mahabang proseso. Walang kanselasyon sa huling minuto. Agad-agad, nagkatrabaho muli ako. Isang buwan naman pagkatapos noon, nanalo si Marites ng maliit na halaga sa isang raffle sa palengke. Sapat na halaga ito para mabayaran namin ang kalahati ng utang namin kay Kuya Doming. Noong mga panahong yon, para akong nabuhay muli. Nagsimula na akong maniwala na tama ang lahat. Na tama ang ginawa ko. Na tama ang desisyon ko. Na ang kaunting sakripisyo ay katanggap-tanggap kapalit ng buhay ng pamilya ko. Kapalit ng success at kaginhawaan. Hindi na ako umiiyak tuwing gabi. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. At hindi na ako natutulala sa dami ng problemang kailangan kong resolbahin. Naging magaan, maayos, at maswerte ang buhay ko simula noong nagpahula at pumunta ako kay Aling Corazon. Pero lahat ng kasiyahan ko ay may hangganan. Dahil kasabay ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko, may mga bagay ding nagbago sa paligid ko. Mga bagay na
hindi ko dapat sana pinalampas. 3 buwan matapos akong matanggap sa bagong trabaho. Alam niyo ba, na-stroke si Kuya Doming. Bigla lang yung nangyari sa kanya. Walang babala. Sa pagkakaalam ko ay sobrang pag-aalaga niya sa katawan niya. Nangyari yon habang nag-aayos siya ng bubong ng bahay niya. Dinala siya sa ospital. Pero sa kasawiang palad, hindi na siya nagising. Nalungkot ako syempre. Pero naisip ko na lamang noon na tanda ito ng katandaan niya. Isang bagay na mangyayari kahit kailan at kahit kanino man. Nagluksa ako sa nangyari sa kanya. At bilang isa sa mga natulungan niya, ay isa ako sa nagbuhat at naghatid sa kanya sa kanyang huling himlayan. Napakabait na tao ni Kuya Doming. Kaya pakiramdam ko nawalan ako ng kapatid sa pagkawala niya. Nabayaran ko naman ang lahat ng utang ko sa kanya. Dahil sa pangalawang pagkakataon, muling nanalo ang asawa ko sa isang online raffle sa Blue App noon. Sa Facebook, para alam ng lahat. At yung napanalunan ng asawa ko, yun ang ginamit naming pambayad sa natitirang utang namin kay Kuya Doming. Binigay na lamang namin ito sa kanyang may bahay. 1 buwan pagkatapos noong nangyari kay Kuya Doming, nagkasakit naman si Tita Baby. Isang bagay na hindi matukoy ng mga doktor sa amin kung paano niya nakuha o kung paano siya nagkaroon. Isang uri daw ito ng sakit sa buong katawan na tila hinihigop ang lakas niya araw-araw. Kaya mula sa lugar namin, kinailangan niya pang lumipat sa Maynila para sa mas malalim na pagsusuri. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy at malaman ng doktor kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya at kung ano ang meron sa kanya. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Ilan na rin sa mga pag-aari niyang negosyo at lupain ay nabenta na. Maisalba lamang siya sa isang sakit na parang wala ng lunas. 1 buwan ulit matapos ang pagkaka-hospital ni Tita Baby. Yung dati kong amo. Yung nagpahirap sa amin. Yung nagsara ng kumpanya namin. Nabalitaan kong nasangkot sa isang legal na usapin dahil sa mga hindi maayos na papel ng kumpanya. Kumain ito ng halos lahat ng ipon niya at sa huli, naiwan siyang wala ng trabaho o kahit anumang negosyo. Wala ng ari-arian. Halos katulad ng sitwasyon ko noong nawalan ako ng trabaho dahil sa kagagawan niya. Sa huli, dahil sa dami daw ng utang, ay nagpa siya itong magpakamatay. Kaso nakita agad ng asawa niya kaya naidala agad sa ospital. Kaso nga ang problema, wala na silang sapat na pera para sa paggagamot sa ospital. Kaya alam niyo ba ang nangyari? Biglang nawala yung asawa at mga anak niya. Iniwan siya bigla. Nawala na lamang siguro dahil nagtatago nga sa mga nautangan nila. Noong una, hindi ko ikonokonekta ang mga pangyayaring ito. Kung minsan, malas lang talaga ang mundo. Pero isang gabi, habang hindi ako makatulog, isinulat ko sa isang papel ang mga petsa. Petsa ng pagpunta ko kay Aling Corazon. Petsa ng aking pagbalik sa kanya para sa ritual. Petsa ng aking pagtanggap sa bagong trabaho. Petsa ng stroke ni Kuya Doming. Petsa ng panalo ng asawa ko sa raffle. Petsa ng pagkakasakit ni Tita Baby. At lahat ng nangyari. Isinulat ko iyon ng sunod-sunod. At doon napansin ko nga na magkakasunod ang mga ito. Parang may timeline. Parang kapag may nangyayaring maganda sa akin o sa pamilya ko, ay may nangyayaring masama sa mga taong nasa paligid ko.
Doon ako natakot. Sa unang pagkakataon, hindi para sa aking sarili, kung hindi para sa lahat ng taong nakapalibot sa akin. Bumalik ako sa kubo ni Aling Corazon isang Sabado ng hapon. May hawak ako ng isang papel na may parehong listahan ng mga petsa. Nakita ko siyang nakaupo sa parehong lugar kung saan ko siya iniwan noon. Para bang hindi man lamang siya gumagalaw mula nung huli ko siyang nakita. Tapos, mabilis ako naglakad sa kanya at nagwika ng, "Ano po bang ginawa niyo sa akin? Bakit lahat ng mahalaga sa akin ay nawawala o nagkakasakit? Bakit si Kuya Doming?" Tanong ko sa kanya na halos pasigaw na. Sinabi ko na sa'yo, walang libre sa mundong ito. Wika niya sa akin sa kalmadong paraan. Halos nakakainis dahil ako iritang-irita na at nagagalit sa kanya, pero siya, kalmado pa rin. Oo nga, sinabi niyo yun. Pero hindi niyo sinabi na mayroong mamamatay na tao. Sinabi ko sa'yo na kukunin ko ang mga taong nasa listahan mo. Sagot niya. At sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Naglakad at humarap sa akin. Ikaw mismo ang pumili sa kanila, Ray. Di ba? Isinulat mo ang kanilang pangalan. Hindi ko sila pinili para sa'yo. Ikaw ang mismong pumili sa kanila. Kaya kung may dapat kang sisihin hindi ako yon. Kung hindi ikaw. Sisihin mo ang sarili mo kung bakit namatay si Doming. Kung bakit naghihirap ngayon sa sakit ang tita baby mo. At kung bakit nasa gilid o nasa bingit na ng kamatayan ang amo mo at nahihirapang magtago ang pamilya niya. Lahat ng yan ay kadena at dikit-dikit dahil sa kagawan mo. Kasalanan mong lahat yan. Kaya imbis na sisihin mo ako, dapat nga ay magpasalamat ka pa sa akin. Magpasalamat sa inyo? Tanong ko. Naiinis na ako noon at hindi ko maintindihan ang narinig ko mula sa kanya. Hindi po ba galing sa ibang bagay ang swerteng nangyayari sa akin? Halimbawa, sa Diyos, sa Espiritu Santo, o sa kahit kaninong santo? Hindi. Maling-mali ka, Ray. Hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito galing sa Espiritu Santo o sa kahit na sinong santo. Hindi ito galing sa iba, Ray. Sagot niya sa akin. At sa unang pagkakataon, hinawi niya ang mahabang manggas ng kanyang damit. Ipinakita niya ang braso niya sa akin. Matanda ang balat nito. Pero sa ilalim ng balat nito, tila ba may kumikislap na bagay? Parang may liwanag ng baga sa ilalim ng abo. Gumagalaw ng mabagal sa ilalim ng balat niya. Tulad ng may umuusok na bagay na buhay sa loob niya. Ako ang pinagmumulan nito. Ako ang nagbibigay at ako rin ang kumukuha. Napaatras ako at halos matumba sa may sahig. Ano po ba talaga kayo? Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangan pang isipin kung ano ang nakita ko sa mga mata niya. Dilaw na dilaw ang mga ito ngayon. Walang puti. Ang mga mata niya ay tulad ng mata ng kambing sa ilalim ng flashlight. Yung parang pag nasinaga ng konting liwanag. Ganoon. Dati akong tao noon, Ray. Matagal na. Bago pa man dumating dito ang mga Hapon. May minahal akong lalaki. At nang malapit na siyang mamatay dahil sa isang sakit na walang gamot noon,
Humingi ako ng tulong sa isang bagay na hindi ko dapat hinanap. Sa isang nilalang na kahit ikaw ay hindi mo aasaming makita. Sumang-ayon ako sa kanyang kondisyon. Kaya ito ako ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan pa ang linya sa pagitan namin. Dati akong tao. Pero hindi ko alam kung masasabi ko pang tao ako ngayon. Kwento niya sa akin. Lumipas ang 1 linggo matapos ng paghaharap namin ni Aling Corazon. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. O baka takot lang akong maniwala. Kaya isang gabi, gumawa ako ng paraan. Gumawa ako ng isang bagay na dapat sana ay hindi ko na ginawa. Bumalik ako sa kubo ni Aling Corazon. Mag-isa. 11:00 ng gabi noon. At sa halip na kumatok, gumapang ako palapit sa likod ng kanyang bahay kung saan may maliit na butas sa dingding na kawayan na pwede kong silipan. At mula sa butas na ito, nakita ko siya sa loob. Nakaupo sa harap ng isang lumang aparador na bukas. Puno ng mga larawan nito. Daan-daang larawan. Ilan ay mga bago at ang ilan naman ay may kulay na sepia at gula-gulanit na. Yung ilan pa ay mukhang mga litrato mula sa panahong wala pang kamera dito sa Pilipinas. Meron din mga litrato na parang pintura ang gamit. Sa bawat larawan, may nakasulat na pangalan. At sa gitna ng bawat isa, palagi at kahit gaano nakatagal, ay may mukhang eksaktong kamukha ni Aling Corazon. Kaparehong mga mata, kaparehong hugis ng mukha, pero may ibang pangalan sa ilalim nito. Yung isa, Simeona ang pangalan. 1938. Yung pangalawa, Trinidad. 1989. Tapos itong huli, nakita ko, Corazon. 2024. Habang pinagmamasdan ko siya, kinuha niya ang isa sa mga larawan. Kilala ko ang mukha sa larawang yun. Ito ang larawan ng dati kong amo. Hindi ko alam kung paano niya nakita o paano niya nakuha yun. Alam niyo ba, hinawakan niya ito sa gitna ng 2 palad niya. Ipinikit ang mga mata at bumulong ng mga salitang hindi ko masyadong marinig. Tapos ilang sandali pa, unti-unting nagliyab yung gilid ng larawan. Itim na apoy, hindi kulay dilaw. At habang nasusunog ito, nakita kong humaba ang buhok niya. Isa-isa, unti-unti hanggang sa hindi na sila parang buhok ng tao, kung hindi parang mahabang sanga na may kunot at kulubot. At ang pinakamalala sa lahat, yung anino niya sa dingding sa likod niya ay hindi kumikilos kasabay ng katawan niya. May sarili itong ritmo, umiindayog ng mas mabagal tulad ng bagay na nakikinig lamang. Hindi ito sumusunod sa kanya. At pagkatapos, biglang huminto ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa pader kung saan ako nakatago at nakasilip. Mabilis akong yumuko para hindi niya ako makita. Pero mukhang alam niya na nandoon ako. Ray, sabi niya sa boses na yun. Yung may kasamang ibang boses sa ilalim nito. alam kong nandyan ka. Pumasok ka rito. Huwag ka nang magtago dahil kanina ko pa alam na nandyan ka. Kapag hindi ka pumasok, kakalad ka rin kita papunta rito.
Pumasok ako. Pumasok ako sa kubo niya. Nanginginig at hindi na kayang tumanggi. Nakaupo pa rin siya sa harap ng aparador. Normal na ulit ang itsura ng kanyang mukha at ng buhok niya. Pero hindi ko na makakalimutan ang mga nakita ko. Bakit niyo po ako pinasok sa ganitong kalagayan? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng lahat bago pa man ako sumang-ayon sa inyo? Tanong ko sa kanya. Dahil kung sasabihin ko sa'yo, hindi ka napapayag, hindi ba? At alam mo, kailangan ko ng bagong tao para magdala ng bagong listahan. Dahil paubos na ang natitira sa akin mula sa mga naunang tao. Ano pong ibig sabihin yan? Bawat swerteng binibigay ko, Ray, kailangan kong bawiin mula sa iba. Kalusugan, panahon, swerte at sandamakmak na biyaya ay kaya kong ibigay. Iyon ang sikretong paraan ko kaya nabuhay ako ng ganito katagal. Pero alam mo, kailangan ko rin ng sarili kong bahagi. Isang munting kaluluwa sa bawat listahan para hindi rin ako maubos, hindi ba? Hindi lang ako ang kumukuha, Ray. Mayroon pang ibang nilalang na nakikinabang sa mga kaluluwang kinukuha ko. Sino po ang huli sa listahan ninyo? Muli kong tanong sa kanya. Kahit alam ko na sa isang lugar sa loob ko kung ano ang isasagot niya. Ang huling pangalan sa listahan mo. Sabi niya. Halos may lambot sa boses. Yung taong isinulat mo na pangatlo sa listahan, hindi talaga siya malapit sa'yo, tama ba? Siya ang dati mong amo. Naghahanap ka lang ng katarungan noong isinulat mo ang pangalan niya. Wala kang alam sa kanya bilang isang tao. Pero ang katunayan, Ray, ay hindi mahalaga kung sino-sino ang isinulat mo sa listahan. Ang mahalaga ay may 3 kang isinulat. Pwedeng pangalan ng mga taong kaaway mo, mga taong kailan mo lamang nakilala o pwede rin namang estranghero. Kaso nga, mas maganda talaga yung mga taong may kaugnayan sa iyo at sa ganitong paraan lagi gumagana ang lahat. Pagkatapos ng 3, may isa na lang na dapat para mabuo ang listahan. Ang panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat. Panghuli? Sino po? Ngumiti siya at sa ngiting yun, unang beses akong lubusang nakaramdam ng lamig na hindi na nawala hanggang ngayon. Ikaw mismo, Ray. Ganoon lagi ang huling pangalan. Ang taong nagsulat. Siya lagi ang nasa dulo. Iyon ang presyo ng lahat ng swerteng natanggap mo. Hindi mo ito nakita dahil hindi mo binasa ang huling linya bago mo pa ito tinupi. At dahil hinawakan kita sa noo mo habang nagsusunog ako noon, naisulat ko na sa hangin ang pangalan mo. Gamit ang sarili mong dugo na dumadaloy sa ilalim ng balat na hinawakan ko. Alam niyo po, noong mga oras na yun, gusto ko na siyang sakalin at alam niyo na, gusto ko na siyang bawian sa mga ginawa niya. Gusto ko na siyang saktan kaso habang iniisip ko kung paano siya pahihirapan, biglang lumabas sa isang kwarto ang isang lalaki na noon ko lamang nakita. Isang lalaking matipuno ang itsura. Humarap ito sa akin at tinitigan ako ng sobrang sama. Huwag mo nang balakin pa ang iniisip mo, iho. Baka mas lalong mapadali ang buhay mo. Wika ng lalaki. Hayaan mo na siya, asawa ko. Wala ding magagawa si Ray kahit saktan niya ako. Kaya Ray,
Umuwi ka na sa inyo at maghintay sa pagkakataon mo. Doon ko nalaman na yung lalaking yun ay asawa pala ni Aling Corazon. Hindi ko alam kung bago niya ba itong asawa o ito yung tinutukoy niyang asawa niya na nagkasakit noon. Kung yun man yun, ibig sabihin, katulad ni Aling Corazon, ay matagal na ring nabubuhay ang lalaking yun. Kinausap ko ulit si Aling Corazon sa isang huling pagkakataon. Tinanong ko siya kung may paraan pa para matigil ito. Kung may paraan pa para protektahan ang pamilya ko kapag dumating na ang aking oras. Pero ang sabi lang niya sa akin na ito, May susunod na tatanggap ng listahan pagkatapos mo, Ray. May mga taong katulad mo noon ay naghihirap din. Mga kapit sa patalim at gagawin ng lahat para sa pamilya nila. Ang tanging pagpipilian mo ay kung sino ang isusulat mo bilang panghuli. At kung magiging matapat ka man lang sa kanya bago ka umalis. Ibig sabihin, kapag nagsulat ka ng pangalan dito ulit, siya ang kukunin namin. Pwede kang mabuhay kung magsusulat ka pa ulit ng isang pangalan ng tao. Kaya sige na. Isulat mo na ang naiisip mo para maligtas ka. mas lalo akong naguluhan, nabahala at nagalit kay Aling Corazon noon. Pero hindi ko ginawa. Hindi ako nagsulat. Umuwi akong takot na takot at tahimik sa bahay ko. Kaya narito ako ngayon. Narinig ko kasi yung iba sa nagpadala ng kwento sa inyo. At hindi ko maiwasan na ipadala ito. Simula nung gabing yun, nagsimula ako nang mapansin ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga doktor. Kung minsan, nawawala ang anino ko sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit isang segundo lang. Pero nakikita ko rin namang bumabalik ito. Kung minsan naman, tumitigil ang oras ng relong nakasabit sa aming sala ng eksaktong 12:00 ng gabi. Tapos biglang tatakbo muli na tila ba walang nangyari. At tuwing gabi, sa sandaling bago ako makatulog, naririnig ko ang tinig na yun. Hindi na lang nang tumatawag ng pangalan ko. Kung hindi, nagbibilang na ito. 1, 2, 3. Paulit-ulit, tila binibilang ang mga araw na natitira sa akin. Muli akong bumalik sa tirahan ni Aling Corazon. Pero sa kasawiang palad, ang naabutan ko ay sira-sirang kubo na parang matagal nang walang nakatira at inabandona na ito. Wala si Aling Corazon. Wala ang kahit anumang bakas niya at wala ang asawa niya. Kaya kayo, sa mga nakikinig sa kwento kong ito, kung nasa parehong sitwasyon kayo na katulad ng dati kong kinaroroonan, desperado, gutom sa swerte, handang gawin ang kahit ano para lang bumuti ang buhay, pakiusap, mag-ingat kayo sa sinumang nangangako ng madaling solusyon sa inyong mga problema. Lalo na kung ang taong yon ay hindi tumatanda. Kung ang mga mata niya ay minsan nagbabago ng kulay sa dilim. Kung malamig ang kanyang balat kahit tag-init. At kung mayroon siyang nakakapanindig na boses. Umiwas na kayo. Tandaan niyong walang libre sa mundong ito. At kung sakaling may mag-alok sa inyo ng listahan, ng isang papel, ng isang ritual na nangangailangan ng sariling kamay o dugo ng taong nangangako sa inyo, huwag niyong hahayaang hawakan niya kayo habang sinusunog ang papel. Hindi niyo alam na iyon na pala ang huling hakbang niya para makuha niya ang inyong kaluluwa. At ito ang huling mensahe at pakiusap ko sa inyo. Sa mga nakikinig po ng kwento kong ito, kung may alam po kayong paraan para makaiwas ako dito, sana
matulungan niyo ako.